Hi guys! At dahil nandito na nga tayo sa Canada, hindi na matuyo-tuyo ang buhok ko sa air dry. Kaya naman, mag-blow dry na ako araw-araw at kasama na siya sa daily routine ko. Kaya kung mapapansin nyo, dry na nga ang aking buhok. Iniiwasan ko rin kasing lumabas ng basa ang buhok kasi madalas dito windy at sobrang lamig. And pagdating sa work, magpupuyod na, so yun, masakit sa ulo. Isingit ko na lang din kung ano yung skincare routine ko. Skincare. So, sobrang lamig ngayon dito. Kaya, kailangan talaga ng moisturizer. Kasi tingnan nyo, hindi naman ganun nagdadry yung mukha ko. So, araw-araw ko lang siyang gamit. Lux Organic, Aloe Vera, and Snail Soothing Gel. So, moisturizing siya, firming, tsaka brightening. Bili ko pa to galing Dubai. So, ito lang yung gamit ko. Una, sa mukha. And pangalawa, sunscreen. So, sunscreen after ng moisturizing. Yun lang. Para laban dry kasi sobrang sakit sa balat pag matagal ka sa labas or naglalakad ka tapos yung hangin. Parang mapupunit yung balat, yung mukha mo or yung exposed mong skin. Kaya importante na rin na may moisturizer and sunscreen. Dito na tayo ngayon sa layering. So, makikita nyo yung jacket ko is puffer jacket. Ito talaga yung pang araw-araw ko kasi makapal siya and 0 to -20 na ang kaya niyang jacket na yan. And dito naman tayo sa lower part which is yung leggings. Heat tech siya. Nabili ko rin sa Marks and Spencer's. Hindi siya yung gaya ng mga normal na leggings. Medyo may kakapalan and may fleece din siya. Sa upper part naman, meron ding heat tech. And Columbia din ulit. Mas maganda to compare dun sa isa kong nabili sa Marks Spencer. Ganyan nun ang tela niya yung sa leggings ko. Pero ito may omni heat din siya. Gaya niyang sa jacket ko. So, it will keep you warm without compromising your breathability. Actually guys, up until now, hindi ko pa nasusuot tong heat tech ko. Kasi kaya pa naman ng one layer lang. So, yung uniform ko lang or just one cloth and jacket na makapal, yung puffer jacket. Okay na. Ngayon, suot ko na yung pinakita ko kaninang heat tech and eto ngayon ang gagamitin kong pantalon for work. So, medyo manipis yan. Kaya okay lang as long as na may heat tech kang suot. Next, socks na medyo makapal kasi nakakatulong din siya lalo't may snow, so mas malilesen niya yung lamig na maramdaman mo sa paa, although may boots naman. Well, mas mahaba, mas maganda. Huy! Bago rin ako umaalis, lagi ako nagbabasilin kasi nga iwas dry lips. And para mapula-pula ang lips, eto tayo sa lip tint ng Everbelina. Pasilip ko rin yung ginagamit kong jacket pag may kasama ng ulan, yung snow. Kasi ang storm nila dito is freezing rain. So, waterproof siya, windproof, lahat na ng proof. So, maganda siya kasi mahaba. And subok ko na rin to kasi nag-storm last week. As in freezing rain din siya. So, hindi ako nabasa. Hindi rin ako nilamig as long as nga na proper yung suot mo. So, yan. Mahaba siya. And dala ko rin to galing Dubai. And sobrang sulit talaga. Kaya invest lang tayo sa magandang jacket. Lalo na sa ating mga baguhan lang dito sa Canada and wala pang sasakyan. Walking distance lang papunta ng work. So, kailangan talaga natin ng magandang quality ng jacket, boots, bonnet, scarf, and gloves. For now, ito yung gagamitin kong jacket. Windproof din naman to, waterproof. So,
maganda rin siyang panglaban na. -4 lang naman ngayon, feels like -8. Pero yung wind is nasa mga 15 to 20 km per hour. Pag mga ganun, gumagamit na ako ng scarf para pang protekta sa mukha ko. Kasi nga, sabi ko sa inyo kanina, masakit siya sa balat, para siyang mapupunit sa sobrang lamig ng hangin kasi may mga snow pa nga sa gilid, so natutunaw siya, and pag humangin, alam mo yun, yung lamig niya pumapalo sa mukha ko. Yan. Next gear is yung bonnet. Kung napapansin nyo, yan lagi kong suot na bonnet kasi paborito ko siya. Meron din naman akong isang mas makapal, pero mas komportable ako sa bonnet ko na yan. Ready na. Let's go! Meron pa pala akong isang jacket, napakita ko na to last time. So, ito, pwede lang siya mga 5 degrees above. So, manipis lang siya, hindi siya ganun ka-puffy. So, pwede na rin siyang pang gala. Nabili ko rin to sa Forever 21, Dubai ulit. So, halos dala ko lahat, yung maroon lang yung nabili ko pa lang dito. Dito naman tayo sa boots. So, meron pa lang akong isang boots na pang malakasan din, pang snow, pang freezing rain, pag may matubig. So, eto siya. Proven na din siya kasi last time naapakan ko yung akala ko yellow, akala ko snow. Pero pag apak ko is malalim na tubig and hindi rin pinasok yung sapatos ko. So yes, waterproof and windproof siya. Last but not the least is gloves. So, malaking tulong din to kasi ang lamig talaga sa kamay pag wala kang gloves unless ilagay mo siya sa bulsa ng jacket. Ito na, kahit late na, aura-aura lang. So, let's go! Shout out to I am Keku7756 for suggesting this content. Thank you! Share ko na lang din sa inyo guys na swerte pa kami ngayong mga bagong dating dito sa Canada, lalo na dito sa New Brunswick kasi hindi ito yung normal na winter nila. Mismo mga Canadians na ang nagsabi na hindi ito yung normal winter na kinalakihan nila. So, first time last year nag-Christmas nang walang snow. I mean, hindi white Christmas. Nag-snow lang after na ng ilang araw. And kung mag-snow naman dito, once a week lang. And hindi rin siya ganun kakapal. Kung mag-snow rin, one day lang. So, hindi nagbi-build up yung snow. Kaso, ang struggle lang din dito is pag umulan. Minsan kasi may snow na may kasamang freezing rain and storm na yun sa kanila last time na experience ko siya. And it's kind of worst kasi nga sobrang putik and pag dumaan ka naman sa mga pathway, minsan may madadaanan kang malalim at tubig. So, malaking tulong talaga yung winter boots kasi hindi mababasa yung loob ng sapatos. Yun lang din yung struggle dito kasi nga medyo maputik talaga. But so far, compare naman sa Calgary, sa Alberta, sa Saskatchewan, so kung saan man na mas colder places na nagma-25 sila up, and worst, nagma-50 na rin yung iba. Dito naman, so far hanggang -20, 23 pa lang naman. Yung pinaka mataas na weather na na-experience ko. So, hindi pa siya ganun kalamig compare sa iba. Yan. Dito, flinex ko lang talaga yung suot ko. Patawid na ako kaso tumabi ako ng konti at baka talsikan ako ng mga rumaragasang sasakyan. Putik pa naman yung gilid. Malapit na tayo sa work. And dito guys, bago ang lahat, bago ka lumabas, bago ka pumili ng mga damit, kailangan mo munang
tingnan ang weather forecast kasi yung forecast is normally naman tama, pero minsan may napansin din ako na ang forecast is cloudy, pero paglabas mo is nag-i-snow, so kailangan mo pa rin i-double check. But mostly tama naman yung forecast niya. So yun, kailangan mo i-check kung lightweight lang ba ang gagamitin mong jacket, or kailangan mo ba ng heavy or yung puffer one. So dun nakasalalay ang simula ng araw natin. Eto yung clips kung saan suot ko yung isang headgear ko. Talarama ko lang ata ito nabili. Malaking tulong din siya lalo pag mahangin. Maririnig nyo yung hangin. Yun ang sobrang lamig, grabe. Yun yung masakit sa balat. Pero pag suot ko to, sobrang nakakatulong talaga siya. Hindi mo mararamdaman na malamig sa mukha. So, kung meron kayong ganito or yung pang bike or pang motor ata na gamit sa Pinas, parang ganun. Same lang din siya nito. Ito kasi medyo may fleece siya, so malaking tulong din siya. Ito yung suot ko yung isang jacket. So, nagyaya yung asawa ko kumain sa labas. First time namin kumain. Kasi nga hindi pa kami ganun nag-explore at marami pa naman kaming oras. So, isa rin to sa mga magandang jacket na nadala ko dito sa Canada. Yeah, so in terms of layering, napansin nyo naman na 1 layer lang ako. Honestly guys, lamigin ako ha. Laging malamig yung paa ko, yung kamay ko. Pero masasabi kong kayang-kaya naman, lalo't maswerte kaming napunta kami dito sa New Brunswick na hindi ganun kalamig. And compare sa ibang lugar na nagma-minus 40 and minus 50, dun talaga kailangan mag 2-3 layers. Pero dito sa amin, okay na yung 1 layer, pero hindi mawawala sa akin yung leggings or yung heat tech. So, yun guys. Bago ako magpaalam, pakita ko na lang din muna sa inyo yung effect ng lamig. See? Mamumula-mula ka dito and yun, mawawala or magsasara lahat ng pores mo, day. So, yun. Hanggang dito na lang. Sana may nakuha ulit kayong idea. Thank you. Bye!